Habang patuloy na lumalabas ang mga kontrobersyal na issue tungkol sa multi-bilyong pisong anomalya sa mga flood control projects, isang bagong pangalan ang pumasok sa eksena na tila may dalang matinding hamon sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, si Speaker Martin Romualdez. Ito ang kwento ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga, na kilala rin sa bansag na Congressman. Sa murang edad na 27, isa siya sa pinakabatang miyembro ng Kongreso, ngunit hindi siya natatakot na sumabak sa isang napakalaking laban sa pinuno mismo ng Kamara. At ngayon, usap-usapan ang kanyang mga pahayag at mga desisyon na maaaring magbago sa direksyon ng investigasyon ukol sa ghost flood control projects. Sa gitna ng investigasyon sa Senado at sa Kamara, na inaabangan ng milyon-milyong Pilipino sa telebisyon at social media, biglang sumabog ang pangalan ni Kiko Barzaga. Matapos ang ilang linggong espekulasyon, nagdesisyon siyang iwanan ang kanyang partido, ang National Unity Party o NUP, at ang Majority Bloc. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Ang dahilan, ayon sa kanya, ay upang maging malaya at walang sinumang pipigil sa kanya sa pagsasabi ng kanyang panig sa issue. Diretsahan din niyang sinabi na dapat investigahan si Speaker Romualdez dahil sa umano'y pagkakaugnay nito sa mga anomalya sa flood control projects. Partikular niyang tinukoy ang panahon noong 2024, nang italaga si Romualdez bilang caretaker ng kanilang distrito matapos pumanaw ang kanyang ama na dating kinatawan ng distrito. Para kay Barzaga, mahalagang malaman ng taong bayan kung paano ginamit ang pondo para sa mga proyekto ng flood control noong panahong iyon. Ngunit kasabay ng kanyang mga pahayag, kumalat din ang balita na siya raw ay sangkot sa isang planong patalsikin si Romualdez bilang Speaker ng Kamara. May mga nagsasabing nangumolekta siya ng mga pirma upang makakuha ng suporta para sa pagtanggal kay Romualdez sa pwesto. Agad naman itong itinanggi ni Barzaga at sinabing walang katotohanan ang mga paratang na ito. Ayon sa kanya, pinalalaki lamang ang mga issue at maling interpretasyon lang ang kumalat tungkol sa kanyang mga aksyon, sa halip na manatili at makipagbangayan sa loob ng partido. Pinili niyang tuluyan na lang umalis at maging independent upang makagalaw ng malaya sa gitna ng mainit na politika. Hindi nagtapos ang kanyang mga revelasyon sa pagbibitiw sa partido sa mga sumunod na araw. Sunod-sunod siyang naglabas ng pahayag sa social media na mabilis namang naging viral. Sa isa sa kanyang mga post, binigyang diin niya na tila mahirap makamit ang hustisya laban sa mga makapangyarihang opisyal na may matibay na koneksyon sa loob ng gobyerno. Ipinahiwatig din niya na may mga opisyal na tila hindi kayang galawin o papanagutin kahit na maraming alegasyon ang lumulutang laban sa kanila. Binigyang diin din niya na naniniwala siya sa integridad ni Mayor Vico Soto, ngunit ayon sa kanya, maaaring may mga limitasyon ang kayang gawin ni Mayor Vico dahil sa mga koneksyon at ugnayan ng mga makapangyarihang tao sa politika. Mabilis namang umalma ang kampo ni Romualdez, ayon sa mga kaalyado niya, puro haka-haka at walang malinaw na ebidensya ang mga paratang na ibinabato ni Barzaga. Sinabi ng ilan na kahit mismong mga whistleblower sa flood control scam ay hindi tuwirang nag-ugnay kay Romualdez sa mga anomalya. Dagdag pa nila, bukas naman daw ang pintuan ni Romualdez upang makipag-usap kay Barzaga kung sakaling may hinanakit ito, ngunit hindi sila sang-ayon na maglaan ng oras at pondo ng gobyerno sa mga investigasyong walang sapat na basehan. May ilan ding naniniwalang dapat unahin ni Barzaga ang paglinis sa sariling distrito bago gumawa ng mga paratang laban sa ibang opisyal. Hindi rin pinalampas ni Senate President Tito Soto ang mga paratang na may koneksyon umano siya sa mga limitasyon ng investigasyon na isinasagawa ni Mayor Vico. Giit niya, ang pagkakaibigan niya sa mga politiko ay hindi nakakaapekto sa takbo ng mga investigasyon. Pinaliwanag din niya na sa Senado, ang mga investigasyon ay hawak ng mga komite at hindi basta-basta naapektuhan ng personal na relasyon ng mga opisyal. Binalaan pa niya si Barzaga na huwag basta isama ang pangalan ng ibang tao upang palakasin ang kanyang mga paratang. Habang tumitindi ang bangayan, patuloy ding nabubunyag ang mga pangalan ng mga umano'y sangkot sa flood control scam.
Kabilang dito ang ilang opisyal ng DPWH at mga kontraktor na tinukoy ng mga whistleblower bilang mga pangunahing nakikinabang sa maanomalyang sistema. Ayon sa mga ulat, malaking porsyento ng pondo na dapat sana ay napupunta sa mga proyekto para sa mga mamamayan ang umano'y nauwi sa bulsa ng mga tiwaling opisyal at politiko. Kabilang sa mga sinasabing nakikinabang ay ilang kilalang kongresista at mga lider sa Kamara. Mariing itinanggi ni Romualdez ang lahat ng mga paratang laban sa kanya. Ayon sa kanyang kampo, walang sapat na ebidensya na mag-ugnay sa kanya sa mga anomalya at malinaw na gawa-gawa lamang ang mga alegasyon. Iginiit nila na handa silang patunayan ang kanilang panig sa tamang proseso at hindi sa pamamagitan ng social media o mga pahayag na walang basehan. Sa ngayon, wala pang planong magsampa ng kaso si Romualdez laban sa mga nag-aakusa, ngunit nanindigan silang hindi sila basta-basta matitinag ng mga alegasyon na walang malinaw na patunay. Habang tumataas ang tensyon, nakatutok ang buong bansa sa bangayang ito. Ang tanong ngayon, may sapat bang ebidensya si Kiko Barzaga upang patunayan ang kanyang mga akusasyon? O ito ba ay simpleng labanan lang ng kapangyarihan at impluensya sa loob ng Kongreso? Sa huli, ang taong bayan ang huhusga kung sino ang nagsasabi ng totoo, ang batang kongresmyo na handang sumabak sa laban para sa transparency, o ang makapangyarihang leader na patuloy na idinedepensa ang kanyang pangalan laban sa mga alegasyon.